New stories to tell. Pikit mata ko siyang binigay. Ang tagal ko kasi hinintay na magkaroon ng pagmamahal ng isang ama. Mahal kita, 3,000. In a roller coaster of emotions. Unfortunately, hindi lang naging kami. Will you marry me? Don't judge the reporter by his coverage. Are you ready for Wow Judgmental? The new normal. Brought to you by Planax, Copico Blanca, TNT, Nasa Sayayan, RC Cola, Casino Fam with Dual Moisturizer, RD Pawn Shop, and Lazada 1111, Lazada's biggest one-day sale. Umanda ng kabahan at magulat. Kanino kaya na? Sa intense na tanungan at istoryang dito nyo unang malalaman. Bawal judgmental. Jimmy Santos lang Ay, you like my costume, guys? What's your costume, bossing? Ano po yan, bossing? Ay, ito katapat ng white lady. White polo. White man. Okay? Okay. Ganda. Ganda yan, Okay bossing. naman, di ba? Nakakatakot, bossing. Kung may white lady, di may white polo. Okay? Okay. Okay yan, bossing. Takot ka? Takot ako, bossing. Bira yung white polo. Okay. Kita nyo na? So, para sa judge sa atin ngayong araw, buti pa ipakilala nyo na at bago ko matakot ng gusto din. Alright, eto na, bossing. Ang matapang na susubok sa tanungan today. Beauty Queen. Graduated magna cum laude sa UP Diliman. 2010 Architecture Licensure Exam Board Top-Notcher. Wow. And Miss Universe 2011 third runner-up ang ating National Director ng Miss Universe Philippines, Shamsi Sup Sup Lee! Hello! Hello, everyone! Yeah. Come on, people. Go, Shams! Hello! Ha! Ha! Hello, ang galing niya mag-hello! Hi, Shamsi! Kumusta? Mabuti naman. Oo, I'm so happy. Happy Halloween! Thank you. Papatiin mo yung mga Dabber Cats natin nanonood Hello, ngayon. mga Dabber Cats! Sana maayos kayo ngayon. Andiyan din si Bossing. Hi, Bossing! Nakakatakot yung white polo mo. Ay, Shamsi. Natakot ka sa polo. Hindi ka man lang natakot sa pusa ko. Kitty. Pusa ni Batman yan. ha? Kamusta ka na, Shamsi? Mabuti naman. Finally, Okay, eto. anong pinagkakabal... Ayun na nga, kakatapos lang ng Miss Universe Philippines. So, maraming salamat sa lahat ng nanood. Last Sunday sa GMA 7, of course, dito yon napanood siya. From in the morning, maraming gumising ng maaga, nag-alarm. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, congratulations. Successful ang ating Miss Universe. Yes. Ano ba ang latest? Ay, ano ba? Parang chichika pa ako. Ikaw ba? Natawa ka, in fairness. Fairness. Okay. Ikaw ba magaling kang kumilatis ng tao. Mga pang Miss Universe ito eh. I know, pero kinakabahan nga ako. Parang pressured. Kailangan meron akong guidance from above para talagang I get to, parang ano sabi nila, discernment. Oo. Mahirap. Talagay ko, kakailanganin mo sa episode na ito. Hindi ka naman siguro judgmental na tao. Konti lang. Konti. Matapang ka ba? Matapang. Tapang yan. Talaga lang, ha? Okay. Bakit natakot ka sa white polo ko? Yung music kasi, yung music.
Natatakot siya Okay, sa'yo, simulan na kaibigan. natin. Oo. Rumuroming ka na naman, ha? Paalala lang, Shamsi, bawal ang padalos-dalos, bawal magkasakit, at bawal judgmental. Para sa mga katulong ni Shamsi, eto, pakikilala ni Chiska! Buse! Oh, ayan na. Chiska, ang baba ng mukha mo. Maraming salamat kay Nanay Nunal. Pinahiram ako ng costume niya. Busing! White lady mo na ko, busing! White Oo nga, lady! Oh, white love team lady! talaga tayo, ano? Siyempre yung mga ano natin dyan, yung mga pink lady, yung mga blue lady. Yan, white lady tayo, busing. Ito na, busing! lady. Ang chismos ang kapitbahay sino from yan? home. Nag-comment lang sa Facebook page ng Itbulaga at makikihulaan at makikahati kay Miss Shamse ang mapapanalunan today. Ang inanap po natin ay OFW. Ito na si Mary Ann Saida Betita na taga Dubai. Mary Ann! Hello, Wally! Ay, si wala Chiska, po, si Chiska po yan. Si Chiska po ako, si Chiska! Si Chiska! Hello, Chiska! Hello, Bossing! Hello, Miss Shamsi! Hello po sa inyong lahat! Hello, Marian. Kumusta ka dyan sa Dubai? Hello, Bossing! Lumalaban pa din po kahit medyo mahirap ang buhay. Anong trabaho mo dyan sa Dubai? Nagmamanage po ng flat at the same time po, naglilinis din po ako ng mga flat. Dito sa Pilipinas, saan ka dito nakatira? Olongapo City po! O batiin mo yung mga kamag-anak mo sa Olongapo! Chance mo na ito, Marian! Mama! Papa! Sayang! Rain! Liam! Hello! Miss na kayo ni Mama! Ayan, Marian, galingan mo ni Samche, ha? Galingan ninyong dalawa, okay? Ayan, ngayon pa Okay lang, po. meron ka na agad regalo o meron ka ng 30,000 3,000 pieces Grabe na naman. Lazada voucher. 3,000 Abono. lang. 3,000 Correct. lang. Wala Ayan. kang mga bono. Pambili nyo yan ang mga nakakahappy na hashtag Lazada Finds na hashtag Lazada Finds kamukha ng mga nabili ng ating mga na-share ng ating mga Lazada Natics na sina Red Romina ng Bulacan. Yan, si May Guava Belen ng Batangas City. At si Jo Marie Fonasier ng Cabana ng Rizal. Congratulations sa inyo dahil panalo na kayo agad ng 1,111 Lazada vouchers na pwede nyo magamit sa 11-11. Yun! Kaya mga Dabber Cats, i-download na ang Lazada app tapos mag-add to cart na kayo dahil nako, eto na nga, malapit na ang 11-11 Lazada's biggest one-day sale sa November 11. Sa dami ng discount at free shipping dito, nako, eto, marami kang mapapamili at pwede mo pang i-share sa iba. Kasi nga, sa Lazada, Love! Okay, Shamsi, Marian, good luck sa inyo, ha? At mabuti pa, pasilip na natin yung mga kikilatisin nila Shamsi at Marian. Kaya eto na, umpisa na natin. Eto na mga Dabber Gods na pagpipili-pilihan ninyo at kikilatisin nyo. Shamsi, mga Dabber Gods, pasok! Shamsi, ayan, nakita mo na sila ngayon. Kakausap natin sila isa-isa para mas makilala mo sila. correct. Umpisa natin sa letter A. Ayan. Si Dave. Dave. Pakilala po. Pakilala. Hello po, ako po si Dave de la Cruz from Marikina City. Kasabihan, Dave. Naniniwala pa ako na sa November 1 ay dapat alalahanin natin ang ating mga patay. Kaya sabay-sabay tayong sumigaw, mabuhay ang mga patay. Mabuhay! Mabuhay! Parang kakaiba yung kasabihan niya. Baka magtakbuhan tayo pag nabuhay yung mga patay. Salamat, Dave. Thank you, Dave. Ay, sa letter B. Paul. Pakilala, Paul. Ako po si Vincent Paul Sarmiento po. Nakatira po ako sa 314 Valencia, Santa Mesa, Manila po. Anong phone number nyo? Para Uy, complete. bakit phone number? Hindi, para complete na. Kasi complete yung Phone kanyang number, address. pakilala lang. Kasabihan, Paul. Kasabihan, Paul.
ang tunay na sekreto sa tagumpay ay pagsisikap. At sa bawat tagumpay ay marunong tayong bumangon. Yun. Ang ganda. Rhyme na rhyme. Rhyme na rhyme. Ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap, matuto tayong bumangon. Ibig sabihin, para magsikap ka, bumangon ka maaga. Oo naman, dapat Yun. bumangon. Hindi pwedeng puyat. Okay. Salamat, Paul. Thank Naku, you. parang kinakabahan na yung letter C. Buhay! Buhay, buhay. Buhay, mukha lang patay. Okay. Letter C, pakilala. Ay, ako po si Alden Richards Tubong Santa Rosa, Laguna, na naniniwala po sa kasabihang to see is to believe. Uy, maiksi lang. To see Pag is to nakita believe. mo, maniwala ka at i-chismis mo agad. Correct. Wag na may Hindi naman ako chismis. nag-chismis. Okay, hindi. Okay. Anong talent mo? Charing, wala Uy, palang walang- wala palang talent. Daya, nauna yung dalawa. Wala, sorry, letter C. Alden, may letter Ikaw, D. maswerte ka, hindi ka lumalakad, may taga-bit-bit ka. Parang pagod din ako. Masyado ka spoiled, ha? Letter D, Hoy! wow! Si Mang Rudy, congratulations po. Kayo po ang Casino Fem Dabber Gods of the Day. Meron na po kayong 5,000 pieces plus gift pack mula sa Casino Fam with Dual Moisturizer. Disinfects without drying your skin. Yan po. Pakilala Kuya po. Rudy, pakilala po. Ako po ay si Rodolfo Pajardo ng Quezon City. Ano po Kasabihan ang inyong po. kasabihan? Kasabihan. Kung higit kang matakot sa buhay kaysa patay. Higit kang matakot sa buhay kesa sa patay. Thank you, Kuya Rudy. Thank you po, Kuya Rudy. Sa letter E. Ate, pakilala po. Magandang tanghali, Dabber Cats. Ako nga pala si Maria Lani Herbuela ng Makati City. May kasabihan po tayo na pag-inggit, matutong pumikit. Pag-inggit, matutong pumikit. Pag-inggit, matutong pumikit. Ibig sabihin, pag naiinggit ka sa isang bagay, huwag mo na masyadong titigan. Oo. May inggit ka Deadma. lang. Pumikit ka na lang para hindi mo siya makita. Correct. Salamat. Salamat. Toyang. Letter F. Bahay namin. Mal. Jelay. Pakilala po. Jelay. My name is Girly Concepcion. I'm from Pasig City. May kasabihan po tayo, ang may mabuting kalooban ay walang kinatatakutan. Totoo naman. Kasi wala ka namang atraso. Correct. Kasi mabuti ang kilaw. Ba't ba ini-explain natin? Basta ganun. Alam na ni Shamsi yun. Thank you. Thank you, F. Totoo naman yun. Totoo yun. naman, boss. Para makakuha ni Chamsi. Dito tayo sa letter G, last. Badge. Hello, Dabber Cats. I'm Badge Bolinaw. I'm from Cainta. And that in all things, God may be glorified. Ayun. Pwede po bang pakiulit? Kasi parang hindi namin nag-gets masyado. That in all things, God may be glorified. Okay, pwede pa pong paulit. Tama na, paulit na. Basta God, wala na tayong kukontra. Huwag ka nang dapat ipaliwanag. Correct. Thank you, Badge. Shamsi, narinig mo na, nakilala mo na ang ating mga Dabber Cats. Umpisa na natin. Ito na ang Round 1! Na wala akong kasama. Wala akong kopya. Dapat si Jiska, tumama ka doon. Solo performer. Wow. Pinagtatawanan ka ng isa sa mga choices. Alam mo. Ano ba yan? Eto na nga ang round 1 ay hatid sa atin ng TNT. Tuloy-tuloy ang saya at pag-spread ng good vibes dahil sabi nga ng TNT, nasa saya yan. To discover saya promos, just download the Giga Life app. Shamsi, 4 out of 7. 4 ang tama, 3 ang mali. Ano sa tingin mo ang tanong? Ba't ang hirap? Akala ko pag nag-ano sila, parang iba-iba yung mga sinabi nila. Siguro, ang guess ko is that sa kanila, sino sa kanila ang trabaho ay may kinalaman sa patay? Letter C, Alden. Pero may ano, May something yun, May something. May something, bossing. Tanong natin yung bisita natin from Dubai. Mary Si Mary Ann, baka may naiisip na tanong. Ano sa tingin mo ang possible question sa round 1? Sa palagay ko po, ang tanong is,
kung sino-sino po sa kanila ang naka-experience na po na makakita ng mga multo. Pwede yan. Okay, maganda. Pwede. May something din, may something. Kaya si something chuchup. Oh. Hindi nyo na malaman ang tanong. Ubusing! Ano na yung tanong? Bossing. Teka lang. Ang tanong! Sino-sino sa kanila ang naka-witness ng exorcism? Ang tinutukoy natin dito pwedeng exorcism ng bahay o bagay o exorcism ng tao mismo. Ano ba yan? Okay? Alam nyo kasi, itong usaping exorcism, nababasa lang natin, napapanood lang natin, pero hindi pa natin ito lubusang tinatalakay. At para mas maintindihan natin, meron tayong mga kasama na pwedeng tumulong sa atin para mas maunawaan natin. Si Father Jeff Quintela. Si Father Jeff ay member ng Philippine Association of Catholic Exorcists. Siya ang Chief Exorcist ng Diocese of Antipolo. Hello, Father Jeff. Good afternoon. Hello, Bossing. Good afternoon po. Anong oras ba magandang mag-exercise? Sa umaga ba o sa... Sabi po... May oras ba yun? Sabi po ni Yoyoy sa umaga. Exercise yun, bossing. Exercise. Exercise ba yun? Workout yun. Konting paliwanag lang, Father Jeff. Ano po ba ang exorcism? Okay, sa madaling sabi po, para mas maunawaan po ng lahat ng mga tagapanood natin, pag sinabi po exorcism, lalo tigil sa simbahang katolika kung saan ako kabilang at karamihan sa atin. Pag sinabi po exorcism, ito po yung pamamaraan ng pagpapalayas ng demonyo sa isang bagay o sa isang tao o sa lugar sa pamamagitan ng panalangin ng simbahan, pero ang pinakamahalaga, sa pangalan ni Jesus. Yun po yung sa madaling sabi. So in the name of Jesus, we ask the church to cast out the demon or the devil from a place, a person, or from things. Exorcism. Okay, so ang tanong natin, sino-sino sa kanila ang naka-witness ng exorcism? 4 sa mga bisita natin ngayon, Shamsi, ay naka-witness ng exorcism. 4 ang pipiliin. Good luck. Good luck, Shamsi. Ang mga choices mo para sa first round. Letter A, si Dave. B, Paul. C, Alden. D, Rudy. Sa letter E, si Toyang. Sa F, si Gelay. At G, si Batch. Shamsi, 4 sa kanila. Mga Dabarkats natin, naka-witness na ng exorcism. Tanda. Sa ngayon, meron kang 50,000 pieces. Bawat maling sagot, minus 5,000 pieces. Kaya, Shamsi, always protect your money. Pili ka ng 4. Okay. Eto, I'm just gonna go with my gut feel. So, I choose A. Dave. Si Dave. Bakit? Anong naramdaman mo kay Dave? Malakas ba yung pakiramdam mo sa mga ganyan? Nakikita ko si Father Jeff. Oo, parang kaano niya si Father eh. So, ka-aura niya si Father. Hindi, I mean, baka nakapag-exorcism na siya. Baka naka-witness na siya ng exorcism. Alright. Second. C. Hindi ko alam bakit. Sige. Gusto ko lang siya piliin. Sino? Si Alden. Si Alden, bakit? Hindi mo alam. Basta gusto mo lang siya piliin. Correct. And then Tingnan the natin. next choice is letter D. Rudy. Kasi Rudy. feeling ko parang sa
it comes with age. Alright. Oo, so baka may chance siyang naka-witness siya. Okay. Nakailan na ako? Tatlo. Tatlo. Yes. Isa pa. Okay. My last choice is G, si Badge. Kasi dun sa sinabi niya yung about, about the church, ganyan. So I think baka naka-witness na rin siya. Pwede. Okay. Complete, bossing. Tanong natin si Mary Ann. Kung Mary agree siya. Ann! Bossing, actually, pareho po kami ng sagot ni Miss Shamsi. Kaya lang po, medyo nag-hesitant po ako sa letter C. Si Alden. Tingin mo. Ang dami-dami mo naman maging pwedeng hesitant. Oo nga, bakit dito? Mas gusto ko po talaga yung letter F. Letter F gusto niya. Gelay. Si Gelay. Opo. Bakit? Ba't mas gusto mo si Gelay? Kasi po yung sinabi po niya na ang mabuting tao, wala pong kinakatakutan. So, parang fearless po siya makaharap yung mga taong naka-experience ng Exorcism. Yeah. Ibig sabihin, walang kwenta yung sinabi ni Alden. Kasi to see was to believe. To see is to Kasi believe. kasabihan nung letter C. Ano yung kasabihan mo, letter C? Pakilala ka uli. Ako po si Hindi Alden naman Richards, Tubong Santa Rosa, Laguna, at naniniwala po ako sa kasabihang to see is to believe. Uy. To see is to believe. Malalim. Malalim yun. Kapraso lang yun, ha? Oo. Ang desisyon naman na kay Shamsi, type daw niya si Gelay. Pero alam mo talaga, Pwede naman. ewan ko, parang Pero hindi niya- may something si Alden. Feeling ko nakakita na to. Feeling ko kasi, mo, namumutla siya. Ano ba? Di Ganyan talaga ang kulay niya. Maputi Kasi talaga maputi yan. lang talaga yan. Tisoy nga tawag dyan ng bata. Tisoy yan, tisoy. Okay. Ako, I'm gonna stick with my choices. Alright. Hopefully. Oh. Tama. Okay. So, Shamsi, is that your final judgment? Wait. Final judgment. Ano tinatayo yung ganda mo? Sino gusto niyo unahin? O yan na, partida na. Halloween naman eh. Sino yung unang pinili? Si A. Si A, bossing. Si Dave. Okay. Alam mo, Doon hirap tayo na sa hirap. G, si Badge. G daw, G. Ha? G daw, G. Ba't nandito tayo? Ikaw na pupunta dyan eh. Tinatanong lang naman ni Bossing. Ba't di kasi nagdala ka na lang Sino ng... gusto niyo unahin? G. Eto na pa, si G, bossing. G. Okay, G. Di ka na kasi nagdala ng wheelchair, nagdala ka pang taga-karga. Si Badge. Ha? Badge. Naniniwala ka ba sa mga ghost story? Papa. Uy! Ang tanong! Tama ba na pinili ka ni Shamsi? No! What happened? What happened? Oh, it's a quack, quack, quack. Yes. Bueno mano, bossing. Bueno mano. Minus 5,000 pieces. 45,000 na lang. Ang hinahanap natin is... Naka-witness. Naka-witness ng exorcism. So, Badge, hindi ka pa naka-witness ng exorcism. Hindi, pero kasi ako yung na-exercise mismo. So, ikaw mismo yung na-exorcise? Yes. Ikwento mo naman sa amin. Well, actually, Paano ikaw yung parang sinaniban, sinapian, gano'n? Ano yung nangyari? yung hindi mo mafe-feel eh. Kasi actually, yun nga yung number one, na madideceive ka. So, I was skeptic. So, hindi ako naniniwala na pwede yun. Until I experienced it. Basta, sunod-sunod yun. Merong ang bigat ng feeling. Tapos, parang may nightmares palagi. So, until may nakakita ng picture ko na sabi, ay, merong naka-attach sa'yo. So, yung from that time, we consulted na right away kasi my mom was very religious. So,
punta muna kami actually sa Antipolo Cathedral. Dun yung first exorcism ko. And then, Ibig sabihin, hindi lang isang nangyari, isang beses. maldita kasi ako eh. So, ayun, naka-attach pa rin siya. So after that, so that was October. Tapos sometime February, during Kumpisalang Bayan. So doon mismo sa aisle ng church, gusto kong itapat talaga na mag-confess ako kay Father Jeff kasi he was a chief exorcist priest. No? So papunta pa lang talagang ang bigat ng feeling, and then iyak na ako ng iyak. And then, from nung time na nag-confess ako, diniretso na ni Father na in-exercise na ako. So nagsisigaw, umiiyak doon sa harap ng buong church. Tapos after nun, ang gaang na nung feeling. So, na-lift na yung parang kung ano yung heavy. Tapos, after that, wala. Parang sunod-sunod na, okay Pero na. alam mo yung nangyayari, na umiiyak ka, na... Yeah, naririnig ko na ginagawa, pero hindi ko nakokontrol sarili ko. Kasi the whole time, I was just praying, Lord, help, have mercy on me. Nung naiisip ko lang siya, pero hindi ko nakokontrol. Basta sumisigaw ako, umiiyak ako. There was a point na tumatawa rin. Tapos tuloy-tuloy lang yung prayers. Pwede bang malaman, sino nagsabi sa'yo na meron daw na naka-attach or something? Friend ng friend ko eh. Basta yung isang group picture namin. Parang sabi niya, ay sabihin mo may attachment. Paano may attach? Parang merong... Tsaka paano na nalaman sino yun? Hindi ko alam. Tapos isa pa before that din, nung nagpa-tarot card reading ako, which is hindi dapat ginagawa pala. Sabi sa akin din nung nag-read na meron daw black na naka... Something. Oo, basta meron black na nandun sa akin. Nung nalaman Di mo ba na... green yung naka-attach? Hindi daw ba green? Bossing. Green, nakaakap sa isang tao, ganon. Hindi. Black daw, black. Tapos nung nalaman mo na may ganon, anong... Well, kasi nung parang ganun, prayerful naman ako, I think, nung time na yon. So parang tinatry ko lang dasalin, tapos I always wear a Benedictine medal. Pero kulang pa siguro yung faith ko that time. So, nag-consult na kami talaga sa exorcist priest. Nung nalaman mo na may ganon, syempre parang na-restless ka, natakot ka ba? Or... Yeah. Actually, before that, sobrang duwag din. Na every time na pupunta ka sa place, parang yung di ba meron ka mafe-feel misa na hindi ka comfortable doon. Hindi normal. Ang eerie ng place. Tapos hindi rin ako aware nung time na yun na open pala yung third eye ko. So another mali na ginagawa ko before, yung pagpasok, yung tabi-tabi po, mali rin pala siya. So mas na-open mo kasi yung eye mo. So parang ina-acknowledge mo yung presence nung iba. So hindi dapat. So ang correct is dapat yung in the name of Jesus, I rebuke you, Satan. So yung agad pag ganun dapat. i-cast mo siya. So, meron ka... Pero sinarado na siya. Wala. Ano yung mga nightmares mo natatandaan ba? Merong, basta merong naka-hood na black, tapos nasakal ka, or yung, basta hindi ka maka-move na lang, yung hindi ka Hindi ka na makagalaw. Sabi nga ng iba, bangungot, parang ganon. Parang bangungot. Bangungot. How about sa physical? Yung, alam ba, yung gising ka, meron bang... No naman. Hindi ako nakakakita po, pero merong point na parang, minsan, ang feeling ko, ang baho nung place, may amoy imburnal. Wala naman pala. Ako lang yung nakakaamoy. So, Father Jeff, nag-ano yun, parang lumalabas dun sa mga senses tong mukha sa pag-amoy, ganon, na may mabahong ganon. Talagang lalabas yun kasi yung nabanggit nga ni Badge na third eye, yung third eye kasi is not a literal eye, but it's a capacity o kakayahan na makipag-ugnayan sa mga kampo ng kadiliman. So yung third eye. Kaya kung naaamoy niya, third eye pa rin yun, hindi yung second nose. Oo. Oo nga eh. At kung may naririnig ka, third eye pa rin yun. Okay? So yun po yun. Yung kakayahang makipag-ugnayan sa mga kampo ng kadiliman, which is not a gift, no? It's a curse. Oh. So, nung nakita mo si Badge, Father Jeff, alam mo agad, naramdaman mo agad. Nung sinabi niya sa akin, pagluhod niya, kasi confession yun eh. Nung pagluhod niya at sinabi niya, Father, sa'yo ko po talaga gusto mong umpisal. Sabi ko, alam ko na to, pag ganito. Kasi sinadya niya talaga ako. And para sa akin, padala ng Diyos yun. Para ma-liberate siya. Father, anong ginawa mo sa kanya? So, nangumpisal siya, nagsalita siya. No? Just imagine, nasa gitna kami ng simbahan. Maraming tao, maraming pare. So kami yung nasa gitna, doon ako napapwesto. At nung sinabi na niya yung kasalanan niya, bago ko i-absolve yung kasalanan niya, sinabi ko muna,
In the name of Jesus, I cast you out, Satan. Sumigaw na siya ng malakas sa simbahan. So nagtingin na sa amin lahat ng tao, pero hanggat lumalakas yung iyak niya at sigaw, nilalakasan ko rin yung pagsasalita. In the name of Jesus, I cast you out, Satan. Hanggang sa papahina na siya, humihina na rin ako. Hanggang eventually, na ano na siya, na-liberate na rin doon. Father, sa tingin nyo, bakit ano yung mga taong pwedeng posibilidad na pwedeng lapitan or kapitan or saniban? Ano yung nakikita ng mga bad spirit sa kanila na bakit sila yung napipili? Una-una sa lahat, ang Diablo kasi hindi naman yan papasok sa isang tao kung hindi ka magbubukas ng pinto. Ganun lang naman yan eh. Sa bahay, pag nagbukas ka ng pinto, may papasok. Ganun din ang spirito natin. At yung mga paraan ng pagbubukas ng pinto sa Diablo ay yung paglalaro ng Spirit of the Glass. Isa pa lang yun, no? Ouija board, mga Ouija board, ganon. At pagpapatawas, pagpapaalbularyo, yung sinabi niya kanina, tarot cards. Yan. Ilan lang yan. Ang lamig pa naman sa studio. Ilan lang yan sa mga pamamaraan ng pagbubukas. Oh, So, parang ini-invite mo sila? Exactly. Parang ganon. Pero, Badge, after everything, nung na-exercise ka, anong difference? Difference, well, yung wala ka ng fear ngayon. So, hindi na ako takot. Tapos, pag nafe-feel ko or may nasa-sense, dati, matatakot ako. Ngayon, ipipray mo lang. So, sila na yung matatakot. So, tapos, parang, wala. Yung mas fortified yung faith ko. So, Faith, everything. Kasi parang dati siguro, even if I was going, kahit na nag-church ako, nag-wear ako ng medal, kung wala namang faith, bali, wala. So, ngayon talagang mas tumibay yung faith. Yes, definitely. So parang lalong sinusubukan siya, no? Nasa simbahan ka, nandun ka lagi, tapos susubukan ka nitong bad spirit. Tignan ko kung gaano ka katatag, di ba? Parang ganun, no? Parang ganun yung nangyayari. Salamat, Badge. Thank you. Thank you. Paolo, ano? Spirit of the Glass pa more. Huwag mo na nga kaming inaaya sa mga... Isunod natin si... Yung una niya pinili, si Dave. Si Dave, letter A. Kaya pala lagi ka nakaupo. Anong ba? Dave. Dave. Naniniwala ka ba sa multo? Mga ghost stories, mga ghost ganon. story. Opo. Ako naniniwala din. Ang tanong! Tama ba na ikaw ang first choice ni Shamsi? Dave, naka-witness ka na ng exorcism. Opo. Paano nangyari? Bakit ka naka-witness? Bali sa bahay po namin, yung katabi pong unit ng bahay po namin ay sa tita ko. Tapos yung kwarto ko po ay nasa third floor. At ako po muna ang nakarinig ng mga lakad-lakad, mga pumupukpuk-pukpuk, nagpa-flash na CR. So, ako po, kinimkim ko muna eh. Tapos to the point, pati na rin pala yung mama at papa ko, ay naririnig na rin yung mga naririnig niya sa kabilang bahay. Sabi namin, baka sa kabilang bahay naman yun. Pagtingin po namin, firewall po yung katabi namin. So, possible talaga, sa kabilang bahay talaga po. To the point na, there was a point na yung aso ng tita ko, bigla na lang tumalon sa second floor. Akala ho namin suicide. Sabi ng doktor, hindi, may something. May nakikita. To the point na nagkwento na po ako kay Father Jeff, sa isang pare na kaibigan ko po, na may mga nangyayari nga pong ganito. Pumunta po siya doon, in-exercise. Yung mami at daddy ko, parang hindi pa mapaniwala eh. Yes. Pero habang nagdadasal yung daddy ko, biglang sumakit ang ulo. So, yun na pala yung retaliation na tinatawag po nila. So, ngayon po, okay naman po na yung bahay po. Ngayon, okay na.
So, ano nangyari doon sa unit? So, Yung unit naman po ay normal na po ulit. May mga nakita lang po kami mga parang mga ani-anito. Tapos to the mga point- anito? Opo. Saan galing yun? Kasi po nag-work po yung tita ko sa ibang bansa eh. So may mga dala po siyang mga ganong mga bagay. Tapos po nadagdag pa yung kapatid ko na naniniwala sa New Age, no? Yung mga Ouija board na yan. So pag-angat nga po nung kama po niya, ay nakita po namin yung satanic symbol o yung ginamit na Ouija board. Naglalaro din sila. So, Father Jeff, ibig sabihin, yun nga, kamukha ng sinabi natin kanina, hindi lang siya ang exorcism is hindi lang sa tao. Pati Yes, sa hindi. lugar, sa bagay. Yeah, ang exorcism, broadly kapag ginamit, hindi lang sa tao, kundi sa mga lugar nga, pati sa mga hayop din, at sa mga bagay. Yung sa kaso ni Dave, ito yung tinatawag na infestation. Kasi yung bahay yung ginagambala. Infestation. Bakit kaya, Father Jeff? Bakit yung... Okay, nabanggit ni Dave na may mga iba't ibang mga bagay doon na mga Maingay. anito na hindi makajos, no? So ito yung isa sa mga dahilan kung bakit pinamumugaran ang isang lugar. O kaya, halimbawa, may isang naganap na krimen sa bahay na yon. So nananatili doon yung demonyo ng krimen para, kasi nagkaroon siya ng stronghold doon eh, na may naganap na kasalanan. Kaya nananatili ron yung mga kampo ng kadiliman din. Baka sakali pa. Dave, ikaw, nung may mga naririnig ka ng mga lumalakad na gano'n. No! Chari. Wait lang, may tanong lang ako. Just to be sure. Ayan. May tao talaga doon, di ba? Walang tao dyan! Ano may tao dyan? Siyempre, nandito kami lahat sa baba. Wala. Nandito lang kami sa baba lahat. Siyempre, may show. May tao. Alright. Okay. Sige. So, Dave, nung naririnig mo yung mga may lumalakad, may mga kumakaluskos, ganyan, hindi ka ba natakot na baka mamaya ikaw magpakita sa'yo or mamaya sapian ka, mga ganun? Natakot na po talaga ako kasi nakakarinig po ako eh. At saka, bakit may ganun? Eh, dati naman walang ganun pong experience na ano. So, talagang grabe yung takot ko po noon. Hindi naman nagpakita sa'yo? Wala namang... Awa ni Lord, hindi pa naman nagpapakita. Oh, very good. So, kumusta na ngayon yung lugar? Okay na? Okay na naman po. Normal na po ulit. Normal na. Alright. Salamat, Dave. Thank you. Okay. Ayoko na makinig kasi nagkukulat ka. Pwede ba diliman yung studio na? Konti lang. Padiliman nga, please. Bossing, huwag naman. Hindi, para makita natin kung tao talaga yon or hindi. Yan. Turon natin si Rudy. Di ba, Si Rudy? Rudy. Man Rudy, kayo po ba parang sa edad niyo po ba ay naniniwala kayo sa mga ghost story? Oo, sa mga multo-multo. Hindi po. Hindi. Naku. Pero, ang tanong! Yeah! May tao nga ba sa taas, Charis? Wala. Tama ba na pinili kayo ni Shamsi? Yes! Come on! Hey! Hey! Come on! Yeah! Yeah! Hey! 1, 2, 3, 4! Sabi niyo hindi. Oo nga, sabi nyo, hindi kayo naniniwala, pero naka-witness ng exorcism. Naka-witness po kayo? Opo, pag sinabing ghost story, tungkol sa mga namatay, gaya po na sabi ni Father Jeff, hindi ho yung taong namatay, kundi ito yung mga demonyo o kaya mga masasamang espiritu na minsan kumokopya lang ng muka at saka ng mga boses. Yun. So, paano po yung experience po Ano yung ninyo? experience nyo? Kasi dati akong espiritista eh. Oh. Noong dekada 80. Yan. Dati akong espiritista, naging albularyo ako, at akyat panahog tayo sa Bundok Banahaw. Pero dahil sa na-convert ako sa pagiging Christian, sa pagiging born again, na-discover ko yung hindi pala dapat paniwalaan yung mga ghost story niya. Kasi hindi naman talaga sila yung taong namatay. Okay. Sila yung nangongopya, sila po, pati yung boses,
Pati tulad ko, may experience po ako na mismo nakita ko yung mukha noong Kilala kaibigan nyo? kong namatay. Kilala nyo? Namatay siya, pero bata pa ako yun. Mhm. Kaya nung ako'y, siyempre, nung maging Christian ako, nag-research ako, nag-aral ako. Bakit? Meron akong nakikita. Minsan naririnig ko yung boss ng mga tiyuhin kong matagal nang patay, na na-discover ko pala, hindi pala siya talaga. Hindi sila Tiyahin yun. ko, tiyuhin ko, o yung kaibigan kong nakita, kundi sila yung tinatawag na mga familiar spirit, sila yung nangongopya. Di ba, merong ang buhay, kaya nilang gayahin eh. Oo. Naging personaze, ganun. Oo, dinuduplicate nila eh. Kung yung patay, kaya nilang gayahin, gaano pa kayo yung buhay? Sa tingin niyo po ba, bakit po nagpapakita yung mga ganon sa isang tao? Para dayain ang tao. Para takutin. Ang punto lang naman talaga, ang layunin lang naman talaga nitong mga espiritu nito, takutin ang tao. Pansinin nyo, mas takot ang tao sa dilim kaysa sa Diyos. Pansinin nyo. Opo, parang human nature natin yun. Medyo Hindi naman dapat katakutan ng dilim eh. Pero nung time po nanggagamot kayo, Naging espiritista. nung O, kasi sabi espiritista niyo, kayo, ano po yung mga experience nyo doon? Paano nyo po ginagamot? Yung nga po, yung, siyempre, dahil ba, espiritista, kami mismo nang gagamot doon sa mga, yung mga sinasaniban, ultimo yung mga bahay na, tawag nito, yung mga bahay Merong na, something. merong mga nagpaparinig, nagpapakita. Ano po yung pinaka hindi nyo makakalimutan na nangyari na witness niyo na sa pagiging espiritista nyo At na? ginamot Ayan, ninyo? Oo. Ayun, yung isang babae na galing pa sa Bicol, kinakagat na mismo yung sarili niya. Kinakagat yung sarili. Tapos bumabaliktad yung mata, nawawala yung itim, puro puti na lang. Tapos pag tinititigan ka, talagang mangingilabot ka. Ano daw po yung ano yung parang sumapi sa kanya or Hindi, O gumagaya. Siyempre, inoobserbahan namin, sabi niya, nakulam daw siya. Nakulam. Nakulam. Pero ayon sa, dahil kayo po yung nanggagamot noon, ano ang nakita nyo sa kanya? Gagamot pa noong araw, siyempre, kung ano yung kargada ko lang noong araw, siyempre may mga orasyon kami, may latin kami noong araw, may mga dasal po kami. Yun ang ginagamit namin. Pero napakahabang proseso, pabalik-balik. Parang tingin ko lang, nakikipaglaro lang sa amin yung espiritu niyo sa amin. So, medyo malakas po yung pakiramdam ninyo sa mga espiritu, mga ganyan. Noong araw na yun, talagang... Sa ngayon po? Yun po, yung ginagamit namin po yung discerning. Halimbawa, tulad yung pinuntahan namin isang bahay na 7 na ang pinatay, yung bahay na kusa na lang nahuhulog yung tao, yung mga nagkakapintero doon, akala nila tumutuloy lang, yung pala nagpakamatay. Sabi nila nagpakamatay, pero hindi. Siyempre nga, gawa ng nalukuban yun ng masamang espiritu. Meron po ba kayong nararamdaman dito ngayon? Ano pong pakiramdam nyo ngayon dito sa atin? Actually, ganito eh. Sa mga ganitong siyempre hindi mo mararamdaman yan eh. Depende na lamang talaga. Pag halimbawa may sasangguni sa'yo, may lalapit sa'yo na meron po kaming meron kaming taong ilalapit sa na lalapit sa pupuntahan para malaman namin. Doon namin malalaman. Yung iba kasi nagbibiro lamang, yung iba psychological lamang. Yung iba naman pala, addict lang pala. Correct. Nakala nila sinasaniban, hindi naman pala. Salamat po. Salamat, Mang Rudy. Mang Rudy, Thank you po. thank you. Mga dalawang tama na si Samsi. Samsi. Sensi. Isa na lang, si Mang Alden. Ito. Ito, malamang. Hindi pa nakakakita, namumutla na. Ano ka ba, maputi talaga yan? Tisoy nga, tisoy. Tisoy nga, tisoy. Sir Alden, kayo po ba naniniwala kayo sa mga ghost story? Opo. Ayun na. Ang tanong! Mamaya na natin tanungin si Mang Alden. Alamin natin kung tama ang pagkakapili ni Shamsi. Pero ngayon, may balita pa muna para sa mga Dapper Gods, sina Paolo at Meng. Thank you, bossing! At mga Dapper Cats, maraming nanalo dito. Kaya tuloy-tuloy lang ang pamimigay ng maagang pamasko ng Pure Gold. Ito ang Pure Gold, always panalo pro! Yung mga
maswerteng ka-Pure Gold natin. Nakuha na nila ang mga papremyo nila. Ayun na nga, ito na nga ang ilan sa homeschool package winners. Ayan Yan din, nanalo sila ng 1-year free groceries winners. Ito yun Bongga at Ayuda Pack winners. Ayan! Yan Congratulations mga ka-Pure Gold. This week, panibagong mga Dabber Cats naman ang mag-uuwi ng mga yan. Sundin lang ang mga dapat gawin para maging isa sa 3 winners ng homeschool package, 3 winners ng 1-year free groceries, at 50 winners ng Ayuda Packs. Ayun, Team Bahay, ito lang ang kailangan nyong gawin. Mag-download ang Pure Gold mobile app. Yan ang sali o shopping alley nyo para sa safe at convenient grocery shopping. Dahil kumpleto dyan, wala na kayong iba pang poproblemahin. Dahil yan ang safe, no virus at hassle-free grocery shopping na pwedeng makuha through store pickup or delivery. Kaya mga Dabber Cats, download na. Pagkatapos nyo mag-download, i-like ang official Facebook page ng Pure Gold dahil road to 3 million followers na tayo. Yay! Tapos kapag na-like nyo na yan, mag-picture na kayo na may hawak na cellphone na mayroong Pure Gold mobile app sa screen. Tapos yung participating brand of the week, kagaya niya, Dapat ganyang ka-cute, ha? Talaga ba? Ayan, gayahin yung post ni Mengay. Makikita nyo ang brand of the week sa Facebook page ng Pure Gold. At merong 2 ways to join the promo. Pwedeng pumunta sa Pure Gold website na www.puregold.com.ph/alwayspanalopromo. O pwede rin kayong pumunta sa Pure Gold Facebook page para sa designated post kagaya nito. Isama nyo na rin sa comment nyo yung code na to. Ayan, Yan. Meron pa kayong 1 linggo para mag-post ng inyong entry. Kaya mga ka-Pure Gold, sali na! Sali na! At mga ka-Pure Gold, always check your entry bago i-comment yung picture ninyo. Good luck, Dabber Cats! Eto na, Mengay. Ituloy na natin ang kwentuhan sa pagbabalik ng Bawal Judgmental! Anong nakakatawa dyan? Alamin na natin. Tanungin nyo na si Mang Alden. Ang tanong! Tama ba si Shamsi? Nasabi niya, ikaw daw, Alden, ay naka-witness na ng exorcism. Hala, Alden. Di mo man lang sinasabi sa amin. Nikwento ko na yun lagi. Alam natin yun. Alden, paano ka naka-experience ng exorcism? Naka-witness? Actually, tatlong beses. Pwede ka mag-actually, Alden. Artista, pwede. Oo, ano ba? Na ano yung ano? Tatlong beses na po. 2 beses sa bahay, tas 1 beses sa tao. Yung unang beses po, yung bahay namin sa Laguna. Bahay nyo mismo? Bahay po namin. Bakit? Kasi nung kumuha po ako ng bahay para sa amin, nakuha ko po yung property na may nakatayo ng bahay dati. Tapos pinarenovate lang po namin yun para maging bago lahat ng laman sa loob. Ang usapan po namin ng contractor ko, parang hanggang 4 months lang dapat siya gagawin. Nagtataka po ako, 10 buwan na, parang walang natatapos. Every time na chinecheck ko siya, weekly, Sino yun? Ibig sabihin, nininegosyo ka. Isa na. Hindi. So parang hindi matapos-tapos Hindi yung siya trabaho. matapos-tapos. Tapos nagre-reklamo yung mga nagtatrabaho doon na, Sir, meron po kaming nakikita dito sa master's bedroom area. Tapos parang lagi po kaming nasisiraan ng gamit. So nagtaka na po ako noon. So nag-consult po ako sa mga kaibigan ko. Wala pa po akong idea about exorcism. Yes. Nakakikita ko lang siya sa pelikula, but I just really consider it as entertainment. Nag-iitbulaga na po ako noon eh. Tapos, parang God's will na rin na nakilala ko si Father Jeff. Kasi bago ko po gawin yun, na-meet ko na si Father Jeff. Tapos, randomly, nakwento ko lang sa kanya na, Father, meron akong bahay, ganito, ganyan. Tapos, hindi matapos.
Tapos ito nga po yung pinapagawa sa akin eh. Mag-alay daw po ako ng manok, paduguan daw yung ganito, etc. Yung lugar, okay. So, all along akala ko normal yun. But nung nagkakwentuhan kami ni Father Jeff, doon na po nabukas yung pag-iisip ko about exorcism. So, sabi niya, Chard, wag mong gagawin yan. Di yan tama. Lalo mo lang palalakasin yung presensya sa bahay mo. Ah, okay. Kung ano mang masamang elemento ang meron doon. Kasi you're patronizing that omen. Which is very wrong in the Bible. Kasi whatever is not within the Bible is the work of the devil. Okay. Anything na preternatural. Actually, yung preternatural, yung misconception natin, supernatural, akala natin yung multo. Ang supernatural po, sabi ni Father Jeff, yun yung mga turo niya sa akin, is si Lord. And everything in heaven. Mga preternatural, yan yung mga bad omens, bad spirits, mga demonyo. The day na nag-agree po kami ni Father Jeff na i-exercise po yung bahay na lugar. yun, na ginagawa pa lang po, ang dami nang pumigil. Kasi Like? parang nung day na papunta sila Father Jeff po sa bahay, naligaw sila. Which is ang dali-dali lang pong hanapin ng bahay namin. Ilalagay nyo lang siya sa isang... Saan ba yung bahay nyo? Charis. Diba na? Sa Block 10. Oy! Ayun din, sa ano po. Ilalagay mo lang siya sa isang GPS app, tapos mapupuntahan mo na siya eh. Hindi agad nakapunta si Father Jeff. Nauna po kami doon at least 2 to 3 hours delay doon sa usapan namin. Dinidelay sila. Dinidelay po. Tapos pagdating ni Father Jeff doon sa bahay, parang on a scale of 1 to 10, yung sakit ng ulo niya nasa 8. Si Father Jeff? Si Father Jeff po yun. So, parang sabi niya na sa akin noon, Chard, alakas. May something. Apo. So, ito na. Pumasok po kami sa bahay. Tapos, si Father Jeff kasi, siya po yung lagi kong kapartner sa mga exorcism activities eh. After nung bahay po namin ma-exercise, lagi na po akong sumasama sa kanya whenever I have free time. So, pagpasok niya, balisang-balisa si Father, pinapawisan, parang nakikita ko yung discomfort. Baka mainit dun sa ano, syempre. Mainit din po. Isa rin po yun sa mainit. May aircon kayo doon, wala? Po? May aircon. Siyempre, wala pa, hindi pa tapos ko yung ginagawa pa nga Alay ko ba, habang nagtatrabaho, naka-aircon yung mga tao. So, Tapos? pagpasok sa bahay, in-inspect po muna kasi yun po yung first thing that the exorcist must do is pag lugar ang i-exercise, iikutin muna yung buong vicinity to know where the area has the most presence of the bad omen or bad spirit. So, doon nga sa master's bedroom, madami. Doon madami? Madami. Sa kwarto ko po yun ngayon actually. Yung kwarto ko po ngayon. So, natapos po yung inspection. Naikot. Opo, naikot. Tapos bumaba na po kami sa sala. So, parang we're just a group of 5 people that time or 6. Then, nilabas na po ni Father yung exorcism book. Nagsimula na po siyang magbasa ng prayers. That was around 4 or 5 p.m., Father, if I can remember correctly. Tapos, mainit siya. Walang signs na uulan. Sobrang init. Nagbasa na po si Father. And then the moment na sinabi ni Father yung basic line ng mga exorcists na in the name of Jesus Christ, I cast you out, Satan, dumilim. Hello? After dumilim, this is happening right in front of my eyes na parang, ay hindi lang sa pelikula nangyayari pala to. Nung sinabi po ni Father yon, walang kahangin-hangin, sumara po lahat ng pintuan pati gate ng bahay sabay-sabay. Sumara? Sumara po. As in, blagan! As in, may galit, may nagagalit. So, sabi niya, huwag kayong matakot, tuloy lang tayo sa dasal. Kasi parang matagal na pong nanirahan yung masamang elemento doon sa lugar na yun. Sa lugar na yun. Kasi matagal na rin siyang nakatayo. Lumang-luma po siya nung nakuha ko siya. So, tinuloy namin yung deliverance prayer. Tapos, naglagay po kami ng exercise salt, exercise oil sa lahat ng pintuan. And then, kumbaga natapos na po lahat ng rites and things that needs to be done. And then after that, kumain na po kami sa restaurant. Tapos nagkwentuhan kami ni Father. Sabi ko, Father, thank you kasi ganito. Parang hindi ko in-expect na talagang sa buhay natin. As in, akala ko fiction lang siya. Sa pelikula mo lang siya. Hindi totoo. Parang ganun. Tapos, sabi ko kay Father, Father, ito yung isa sa mga
hindi ako natakot eh. Parang nagulat ako na talagang nangyayari siya. Meron pala. Habang kinakausap ko si Father, nasabi ko, Father, gusto ko mapalakas yung faith ko kay Lord. Gusto kong, I want to be one of His spokesperson. Yung right arm ko, in front of us, nagkakaroon ng scratch. Scratch, tapos parang yung scratch, nagsisimula siya na parang pula lang, and then eventually, parang maliliit na, nagfo-form na yung maliliit na kuko. Hanggang sa dumugo na siya. Dumugo? Dumugo na siya. Nang wala kang ginagawa. Walang ginagawa. Tapos sabi ko, Father, anong ibig sabihin nito? Yun nga, na parang, yun, kailangan nating palakasin yung faith mo, etc. Tapos nilagyan ni Father ng exercise oil yung braso ko nung that time. And then, that's the end of the house. So, Alden, kumusta na yung bahay na pinapagawa mo? Tapos na ba siya? Sobrang, tapos na po. Tinitirahan mo na ba siya? Yes, very much. Kamusta ngayon, Den? Kamusta siya ngayon, yung bahay? Sobrang aliwalas. Parang since natapos yung exorcism, mas maraming blessings na dumating. Yes. At magaan. Masarap siyang uwian. Magaan na yung bahay. Masarap siyang uwian. Bakit di mo kami ni-invite? Charas! Malayo! Pero Father Jeff, tanong ko lang, isa ba yung sinasabi natin, meron sila sinasabi kasi pag ganun, nabubulabog yung mga nakaitira doon dahil biglang binago yung bahay, pinukpok, ganyan. Meron bang ganong sitwasyon, Father? Minsan may mga ganong mga sitwasyon talaga, kasi sa totoo lang, mabubulabog lang naman sila sa presensya ng Diyos. Halimbawa, yung nakatira doon, madasalin, bulabog para sa kanila yon. Pero kung titira din doon, ay kagaya nila. Merong mga pamumuhay na hindi kaaya-aya, mas gugustuhin nilang manatili ron. Kasi kakampi nila yung tumira. Dahil ito, alam mo, dikit tayo talaga. Magdumikit tayo dito. Ito yung maka-Diyos talaga to si Alden Richard. Talaga ba? So doon nag-umpisa yung yung interest mo sa exorcism. Yes. So lagi ka na sumasama kay Father Jeff? Yes. Parang recently, ang tinulungan ko naman, isang fan ko na possessed. Naakala niya, nakakita lang siya ng multo and it's a blessing. Parang skill or power is a deception again. Yeah. So, ang decision ko nung una, sabi ko, Father, ipa-pray over ko lang tong fan ko na to. And then eventually we found out, possessed pala siya. Oh. Ng 7 demonyo. Puting Alam mo, marami ka nang nalalaman. Itutumba na namin itong tao na to. Tapos after nun, yung recent namin ni Father was 2 weeks ago lang. Yeah! 2 weeks ago lang, isa siyang bahay ng kaibigan na yung nag-consult siya sa amin kasi nagkaroon ng mga pantal siya kasi may pinutol siyang isang certain part of a tree dun sa bahay na katabi. So sabi ko, Father, may something to. Parang this is a job for the Ghostbusters again. Demonyo Busters again. So yun, in-exercise nyo. In-exercise namin. Okay. Kasi hindi talaga ako pakitain po eh. Wala akong third eye, wala akong nakikita, nararamdaman, etc. Pero pag andun ka na sa moment na yun, yun na. Merong bigat. Tapos meron minsan kang maririnig, maaamoy. Totoo yan eh, yung senses. Ano yung mga narinig mo? One time dun sa bahay, inikot namin siya, tapos after the inspection again, pumunta kami dun sa area, common area, which is the sala. And then nung iikot na kami to bless the place, may nag-growl. Ano? Nag-growl. Parang may nagagalit. Tapos narinig ko yon sa likod ni Father Jeff. So akala ko si Father Jeff yung nag-growl. Sabi ko, Father, nag-growl ka ba? So parang hindi naman gagawin ni Father yun. So narinig ko na may mga ganun, maliliit lang po. Thank you, Alden. Kung kakausapin natin. Hindi naman gutom si Father noon nung baka tiyan niya yun. Baka tiyan po ni Father. Naligaw eh. Naligaw si Father. Feeling ko rin po talaga. Joke lang. Thank you, Alden. Okay. Thank you, Den. Maraming salamat, Mang Alden. Tanong natin si Gelay. Siya yung type ni kanina, di ba? Oo nga. Si Mary Ann. Opo. Tigelay, kayo po ba ay naka-witness na ng exorcism? Opo. Forward po kayong konti. Ayan. So siya, naka-witness din ng exorcism. Ano naman po ito? Ano pa yung na-witness nyo? Paano po? Yung sa ospital po, una po kasi pumunta kami sa DSWD.
yung kaibigan ko pong taga DSWD, nagkataon nang hihingi kami ng mga vitamins doon, pinapamigay po namin sa mga bata sa street children po. Mahilig po kami mamigay sa mga street children. Kinukuha po namin yung mga gamot sa DSWD. Sabi po nung head doon sa DSWD sa Pasig, alam naman po niya na nanggagamot po ang anak ko ng exorcism. At Ang anak niyo Paano po? pong nanggagamot? Anak ko po. Paano po? Yung anak po ninyo ay? Nanggagamot po ng exorcism, nakukulam, ng mga nasasapian ng mga namamatanda. Yung anak ninyo, ilan taon po yung anak ninyo? Nagsimula po siyang manggamot, 12 years old. So, anong Ngayon po, tawag na? 16 years old na po siya. 12 years old. Opo. Marami na rin po siyang nagamot. Paano po? Ano po yung mga na-witness nyo na ginamot ng anak ninyo? Tsaka paano nyo 12 nalaman years old eh. Oo, na nanggagamot pala yung anak. Noong una po, nagulat nga po yung nagpapagamot kasi yung taga DSWD, nirefer lang po sa kanya. Itong batang to, may third eye, malakas third eye nito. Hindi, paano nyo po na-discover, sorry po, no? Paano nyo po na-discover na yung anak nyo ay nanggagamot? May kakayahan na ganon. Nung may nasapian po sa amin, na yun nga po, na kala nila nakukulam. Pero nasapian po siya kasi dahil nga po dun sa, yung parang infestation dun po sa bahay nila. Dati po kasing bahay na yun, nung unang panahon, ano po siya, yung parang ginagawa po ng mga witches, yung mga orasyon, dun sa lugar na yon, sa part ng may hagdanan po. Yung hagdanan po na yon, doon po sila nag-oorasyon, yung mga mangkukulam. Ngayon, yung bagong generation po ngayon, hindi po pala napuputol ang mga past life na mga nangyari, mga negative. Kahit yung wala na po yung bahay doon, nagpatayo na po ng panibago, nandun pa rin ang spirit ng mga mangkukulam. Hindi po sila natatahimik kasi mga bad spirit po sila. Paano po napasok yung anak nyo doon at paano niya nag-umpisang manggamot? Yun nga po, in-invite po siya nung friend po namin na i-try mo kasi palagi nasasapian to. Kasi nakikita po niya kung ang tao ay nasasapian. Kapag may dark maroon na aura po, nakaka-aura reading po siya. Marunong siyang tumingin na Opo, marunong po siyang tumingin kung nasasapian yung tao o masasapiin kapag may dark maroon po siya. Andito yung anak niya. Opo, nandiyan po siya. Anong pangalan niya anak? Giselle Okubo po. Giselle. Hi, Giselle. Hello po. Giselle, sabi ni mami mo, ikaw daw ay nanggagamot. Yes po. Ikaw nakakita ka rin ng mga aura-aura, ganyan? Opo, sa ugali po ng tao, kung mamamatay na po siya, at nasasapian po. At yung may gift din po. May mga? Gift din po, yung kagaya ng gold na aura po. Malakas may nakakaramdam po at nakakakita ng multo. Sa ngayon, Giselle, meron ka bang nararamdaman, nakikita sa mga... Ano si Paolo, tanong pa ng tanong eh. Balik! Diba? Ang layo namin sa iyo. Ayun na! Bossing, pinakamalapit si Chiska. Eh, bakit naman ako ang tinatanong mo dyan? May nakikita ka ba ngayon, Dito sa Giselle? studio. May nararamdaman ka Doon po ba? sa unang pagpasok ko po, doon sa may hagdanan po. Para po siyang pahagdanan, paganyan po paslan. Oo. Ano? Doon po nakita ko, kala ko po tao kasi. Pero nakita ko po tumagos siya paganyan. Lalaki po. Ayan, sige. Tanong ka ng tanong, tapos sisigaw ka ngayon. Ano itsura, Giselle? Para lang din po siyang tao, pero kung paano siya talaga namatay, ganyan din po talaga itsura niya. Parang din normal na tao, pero medyo blurry, may kulay din po siya eh. Maliwanag po na white. Pero dito sabihin sa- matagal na pong namatay. Dito sa stage, ganyan. Or dito Huwag ka na magtanong sa stage! Malay natin. Ngayon. Giselle, Yes po. may nakikita ka ba? Wala naman po. Okay. Salamat. Ay, tumingin na! Pero ikaw, paano ka nang gagamot? Or Oo nga. anong klaseng panggagamot Since yung ginagawa 12 mo? years Halimbawa, sinasaniban, yung sinasabi natin sinasaniban ng masamang spirito. May binigay po sa akin, tawag dito, Latin po, yung aking lola po, na albularyo po. Great-grandmother po, pinasa niya po sa akin. Nasasabi ko po kaagad yon.
kapag nanggagamot po ako. Tapos, True faith po yun eh. Tapos- Bale, dasal lang po siya na parang kagaya ng Catholic, pero in a Latin way po. May mga silent word po. Oh. Mami, Gelay, hindi ka ba natatakot? Kasi para ang bata pa ng anak mo. Para manggagamot Noong una siya. po, medyo natakot po ako kasi nakakagulat po yung mga itsura nila. Yung mga mata po nila sobrang itim, nawawala yung puti. Tapos may liquid po na lumalabas sa ilong or sa bibig na black, na parang dugo na concentrated ang na parang black siya talaga. Pero pag titignan mo, parang siya, maroon. Ganun po. Tapos napakalakas po ng tao. Saka yung kamukha ng infestation po. Bali anong gagawin po ng isang bad spirit, minsan iniitsa po nila yung gamit. At yung iba po naman, nananakit po sila. Gumagamit po sila ng tao o ng bagay para makapanakit ng kapwa nila. Delikado po talagang spirit questor. Pero, kailangan malaman po nila kung ang kasama nila dun sa lugar na yon na i-exercise ay walang dark maroon na aura. Kasi yung dark maroon na aura po, pag meron pong tao niya, madali po siyang sapian. Ibig sabihin po ng may dark maroon na aura, yan po ay mahina ang faith kay Lord. Madali po silang ma-deceive, kaya madali po silang mapasok pa ng masamang espiritu. Pero si Giselle, yung anak niya. Giselle, kailan mo na-discover? Sabi mo nga, parang pinasa ni Lola. Pagdating ko po dito ng Pilipinas po, kala ko po, normal po lang sila mga tao. Saan ka ba galing, Iha? Sa Japan po pinanganak. Tapos sino yung sabi mo, 12 years old, sabi ni mami mo, sino yung nagturo sa'yo? Ilang taon ka nung tinuruan ko ng mga Latin words na yun? Yung lola ko po, una pinalis po kami, mga tao po sa paligid, kaming dalawa lang po nag-usap nun. Ayaw niya po may makaalam po noon. Bata ka pa nun? Yes po, 12 years old po. 12 years old. Tapos kailan mo siya na-discover na nanggagamot ka na? 12 din po. Doon din. Yes po. Alright, salamat. Mag-ingat ka, Giselle. And Okay, thank you po. God bless po. Thank you. Gelay, ingat po lagi. Alagaan si Giselle. Thank you. Thank you po. Hello! Okay. Tapin natin si Toyang. Toyang, ikaw ba naka-witness ka na ng mga ganon? Exercise. Ha? Ako po mismo. Siya. Siya mismo yung in-exercise. Opo. Nakulam po tsaka nasapian. Nakakulam. Paano niyo po nalaman na kayo ay nakulam at saka nasapian? Yung yung sa palad ko po, nangangati. Ngayon po, sobrang lalim na, kamot ako ng kamot. Mga ilang Susugat days, na? Opo, mga ilang days po, lumalabas na po yung uod. Ano? Yung uod po. Tas po, May video yung kay Toyang. yung sa sapi po yan. Panoorin, Shamsi, panoorin mo, Shamsi. Panoorin natin. Ano depresya? Saan magaling to? Sa ano po, Makati po. Makati. Pero ibahay po kami sa Laguna. Saan? Ibahay po kami sa Laguna. South Beach. Ate Toyang, ano nangyayari sa iyo doon? Yan po yung yung na-engkanto po ako. Yung engkanto po kasi, sabi nung manggagamot, kaibigan ko daw po yun nung bata pa ako. Ngayon po kasi, nag-abroad po ako. Ngayon yung engkanto na yun, ayaw niya pala akong palayuin sa kanya. Kaya binigyan niya ako ng mga sakit. So, pero nakapag-abroad ka? Doon po sa abroad po, Doon na nagkakasakit na po ako. Tapos yung findings ng mga doktor, walang makita. Hindi nila alam kung ano nangyari sa iyo. Opo, palagi yung amo kong dala ng ospital, pero wala. Tapos meron po doon pinay na nurse tsaka doktor. Sinabi ko po, dati po kasi nakulam ako. Ngayon, naniniwala sila. Pinaniwalag, yung amo ko, pinaliwanag na Sa kanila. ganoon. Tapos yung probinsyana po yung doktor, naniwala siya. Tapos sabi nga, pabakasyonin po ako. Sabing ganon. Kasi po 1 year, 6 months na ako nun eh.
pwede na daw ako magbakasyon para makapagpa-albularyo ako kasi walang ganun doon. Di sila naniniwala. Tapos yung pagpapaalbularyo nyo, ano yun? Isang araw lang ba yun? Hindi po, matagal po. Matagal. Opo, pabalik-balik po kami ng Laguna. Doon po ako ginagamot. Ano yung nararamdaman nyo pag... Ano po, sobrang sakit na yung tiyan ko nung sinasapian ako. Hindi ako makaano. Tas, sabi po kasi ng anak ko, ano daw, iba-iba daw po yung sinasabi ko. Ano no? Iba-iba daw po yung sinasabi ko. Kung ano-ano yung mga lumalabas sa akin. Tas yung tricycle nga po sabi ng kamag-anak ko, yung lugar na yun, alam na alam nila dahil pagamutan yun. Nung ako na po yung dadalahin, kung saan-saan po kaming lugar na punta. Parang ligaw na ligaw po. Naliligaw din, Opo, nililigaw tapos din yung sila. manggagamot po, may pinuntahan kaming ibang manggagamot, parang pinasa niya ako kasi hindi niya kaya. Tinulak ko daw po, sabi ng anak ko, nahulog po siya sa tricycle. Hindi mo natatandaan yung mga Hindi ganyan? po, hindi po. Nung magaling na po ako, tsaka ko lang nalaman. Tapos yung video po, ngayon ko lang din po pinanood. Ah, talaga? Opo, kasi Bakit? parang wala talaga akong maalala. Tapos yun nga, itong napasala ko dito, sabi ng anak ko, Ma, may video ka, may in-upload ko yun Ngayon dati. ngayon mo lang nalaman? Tapos sabi niya, meron ba? Patingin nga ako. Tapos yun, ngayon ko lang po nalaman. Nung napanood mo, anong... Kinikilabutan po ako kagabi. Sabi ko, hala, ganyan pala yung nangyari sa akin. Tapos sumusuka daw po ako ng kulay green, tapos yung laway ko daw po, sobrang lapot. Oh, hindi ka ba natatakot na... Hindi po. Baka maulit, ganyan. Hindi po, kasi inggit lang daw po din yung mga nangyayari. Halo-halo din po kasi. Nung nilabasan din po ako ng uod, nung ginamot po ako. Nagbago rin ang boses mo, nagbabago boses Hindi mo. po. Ah, hindi. Pero ngayon, Okay naman po ako. Okay ka Wala na? na Ilang akong taon ka nang nararamdaman. okay? Ano na din po, kasi 2015 po yun nangyari. Okay. Oo. Sige, salamat Ate Toyang sa pag-share ng iyong story. Mag-iingat ha. Opo. Magdasal, syempre. Lagi po yun. Namamanata na rin po kasi kami sa mahal na Nazareno. Very good. Salamat Ate Toyang. Salamat din po. At meron pa tayo isa, si Paul. Ano ba yan? Paul. Paul! Naka-witness na rin ba? Nakaranas po. Paanong nakaranas? Nung first year high school po ako noon sa public school po. Last subject ko pa po noon. Then after that po, na-observe po ako ng teacher ko na paikot-ikot po ako mismo dun sa classroom. So, nung napansin niya na po ako umikot dun sa classroom, umupo po ako mismo dun sa chair ko. Then kumuha daw po ako ng papel at ballpen po. Then may sinusulat daw po akong parang words ng mga Kastila. Kastila po siya. Tapos hindi ko na po talaga maalala that day po kasi wala po akong malay, unconscious po talaga ako that time. And then pagkagising ko na lang po, dala na lang po ako ng parents ko. Nasa simbahan na po pala ako that time po. Then after po noon na pinagpahinga muna ako ng parents ko, nakatulog naman po ako ng maayos. Then pagkagising ko po ng umaga, pumunta po agad kami sa albularyo. And then yung then yung nakita po dun sa findings po is sabi daw po ng albularyo is may isang lalaki daw po na gustong sumapi po sa akin na dun po siya mismo pinatay sa school na po. Parang ang storya daw po nun is pauwi na po yung lalaki and then uuwian daw po siyang pamilya. Then hinarang po siya ng 5 lalaki that time po. And then dun po siya pinatay po mismo dun sa lugar na po yun. Then after po nun, na naging curious po ako dun sa story niya, nag-search po ako kung kailan pinatayo yung school namin, which is 1959 po pala siya tinayo. And then nalaman ko po pala nun na mismong Kastila, araw po pala ng mga Kastila or something na may kinalaman po May dun sa something pangyayari. talagang nangyaring ganun. Pero, Paul, bakit naman yung family mo na sa albularyo ka agad din diretso? Siyempre, pag tayo, merong hindi maganda nangyari sa tao or sa anak natin, siyempre, diretso sa ospital. Ospital agad. Sa doktor, ganyan. Bakit sa albularyo? diretso sa albularyo? Yung papa ko po kasi hindi po talaga siya naniniwala doon. Pero si mama po kasi is laking Leyte.
So marami po silang pamahiin na meron daw pong mga aswang, ganun. Actually po, pag pumupunta po ako sa mga ibang lugar, minsan nakakaamoy po ako. Minsan po, sumasakit na lang din yung ulo ko or something. Tapos po, minsan nakakakita po ako ng taong kabayo na sa Cavite po siya. So, minsan nakakita po akong ganun. Pero siguro nga po, kaya po yung faith ko po kay Lord is hindi po ganun kalakas. Kaya po siguro yung spirit pumapasok po sa akin. Ngayon, meron ka bang naramdaman dito? Wala naman po. Yung albularyo. May albularyo sa Valencia, may albularyo din doon. Doon ka ba dinala? Marami po. Doon sa may eskinita doon? Opo. Oo, napunta na ako doon. Salamat, Paul. Thank you po. Thank you. Paul! Hello, meron pa ba? Meron ba? Tama na? Wala na. Wala na po, bossing. Salamat naman. Hindi ka na rin makagalaw dyan. Oo eh. Last 2 minutes eh. Uy! Okay. Magkano pa ang pera ni Shamsi? Meron pa siya 45,000 pieces! Uy, very good. Okay, diretso tayo sa round 2. Eto na ang round 2! Ang round 2 hatid ng new and improved Copico Blanca. Our creamiest, ngayon, mas creamier pa. Ngayon pa lang may regalo ng Copico kay Shamsi and sa mga choices today. Bawal pa rin ang judgmental, pero mas padadaliin natin ito. Ibibigay na namin sa iyo ang mga tamang sagot. At ito ay sina. Letter A, Dave. Ang isa pang tamang sagot ay si letter C, Alden. Wow. Pogi. At si letter F, si Gelay. Si Dave, si Alden, si Gelay, sila ang mga tamang sagot. Ibig sabihin, ang kailangan mo lang hulaan ay ang tamang tanong! Sa ngayon, meron ka pang 45,000 pieces. Protect your money. Kapag tama ka, safe ang pera mo. Pero pag nagkamali, minus 10,000 pieces. So, Shamsi, kung sila ang sagot, ano sa tingin mo ang tamang tanong? Sila ba ay hindi na nakakakita ngayon ng multo? Okay. Pwede. Multo. Multo talaga, no? Okay. Ito na ang mga tanong na pagpipilian mo, Shamsi. Tanong number 1. Si Dave, si Alden at si Gelay ba ay may kamag-anak na religious servant leader? Tanong number 2. Sila ba ay naka-witness ng 3 exorcism? Tanong number 3. Sila ba ay naging spiritual speaker? And tanong number 4. Sila Dave, Alden at Gelay ba ay naka-attend ng exorcism conference? Sa 4 na yan, isa ang tamang tanong. Pili ka na, Shamsi. Okay. Hindi ka na isa, Shamsi. Pag tama ang sagot mo, ang 45,000 pieces mo, safe. Ngayon, pag mali, minus 10,000 pieces. Protect your money, Shamsi. Pili ng isang tanong sa ating 4 questions. Feeling ko, based sa kinuwento nila kanina, ito yung tamang tanong. So, ang pipiliin ko ay ang question number 2. Sila ba ay naka-witness ng 3 exorcism? Hinak! Maganda yung tanong. Para may nabanggit nga yung
mga kwento-kwento eh. Tanong natin si... Marian. Marian! Apa! Ikaw naman, meron ka bang gustong tanong dyan o okay na sa'yo yung pinili ni Miss Shamsi? Actually, ang gusto ko po sanang tanong is kung sila ba ay naging spiritual speaker. Yan! Uy. Question number 3 ang gusto mo. Okay. Ayun, bossing. Siyempre, ang huling Apo. desisyon ay kay Shamsi. Makikinig ka ba kay Marian? O stick ka doon sa unang pinili mo na question number 2? Sige, since kanina hindi ako nakinig sa'yo, although tama ka rin pala, napiliin si F. O sige, I will trust your judgment to change change the question to question number 3. Sila ba ay naging spiritual speaker? Baka may third eye din to si ano. Oo nga, ha? Marian, ha? So is that your final judgment, Shamsi? Okay, final. Final judgment. Tanungin natin si Dave. Dave! Dave! Ang tanong! Si Dave ba ay naging spiritual speaker? Yes! Come on, yeah! One, two, three, one, two, yan mga Dabber Cats, ang megaling moment na yan ay hatid sa atin ng RC Cola Mega. Shamsi, congratulations! Meron ka ng gift pack mula sa RC Cola Mega. Ang RC Cola Mega ay para sa pamilya. Sapat ang laki kaya hindi mabibitin ang buong family. Basta RC Cola, masarap. Dave, kailan ka naging spiritual speaker? Tsaka paano? Bali, dahil graduate po ako ng religious education, so isa po sa mga naituro po sa amin ay ang pagbibigay ng mga retreat, recollection, mga seminars and spiritual conferences. At isa sa masasabi kong na-share ko din ay yung mga experiences ko with exorcism. Yes. Especially na may experience ako, so I need to let the people know na may mga nangyayari talagang ganito po. Alright, salamat Dave. And good luck sa iyong mga future. One down, two to go. Sunod natin si Gelay. Nahuli pa si Alden. Ang tanong! Si Ate Gelay ba ay naging spiritual speaker? Tigelay, paano po kayo naging spiritual speaker? Nung umattend po ako sa Prex po namin, Parish Renewal Experience. Pagkatapos ko pong nag-seminar doon, nag-volunteer po ako na mag-spiritual speaker po. At para ma-experience ko po yung pagiging yung religious po. At maibahagi ko po sa mga bata. Kasi karamihan po, sa mga bata ko po siya binabahagi. Minsan po nagbabahay-bahay po kami para ipalaganap ang salita ng Diyos. Yes. Kahit paano, nakakapagbigay ako ng munting gabay sa mga kabataan. Para lumakas yung faith nila, faith nila lumakas. Mahalaga po kasi na mula pagkabata ay malakas na ang faith. Yan po ang talagang lakas natin, si Lord. Kaya i-develop ng mga bata. Sa kapag na kay Lord ka, nothing is impossible. Yes. Lahat po Amen. talaga ay tagumpay. Amen. Saka guided po ang bawat pamilya, bawat bata, lahat po guided po tayo.
Walang imposible kay Lord. Alright, Totoo salamat naman. po, Ate Thank you Gelay. po. Tuloy-tuloy lang po yung inyong mission. Thank you, Ate Gelay. Salamat po. Isa na lang. Naku! Eto na. Ito na! Parang ito ang... Naku, baka Mang sumablay. Alden. Nako, Shamsi, pag tama si Alden na siya ay naging spiritual speaker, safe ang 45,000 pieces mo. Pero pag mali, ay, minus 10,000 pieces. Eto na. Nako. Ang tanong! Si Alden ba ay naging spiritual speaker? Namiss ko sumayaw ko naman. Oh. Yes? Sama ng tingin nung Dora. Yes, Dora. Yes, Dora. Oo. Naging spiritual speaker po siya. Oo. Oo. Parang ayaw maniwala ni Dora. Parang ayaw maniwala ni Dora. Paano nangyari, Alden? Since actually bata pa lang po ako, exposed na po ako sa mga religious activities like prex eh. Bata pa lang ako, yung lola ko, dinadala na kami sa mga ganong klaseng projects ng simbahan. And parang nabuhay siya ulit after nung maka-experience ako firsthand ng mga nangyari sa akin with these kinds of events. So si Father, in-invite po ako sa 4th Philippine Conference on New Evangelization. Si Cardinal Tagle po yun, si Ate Dimples. Tapos nag-share lang po kami ng experience kasi mas masarap pong magkwento ng mga kaganapan sa buhay pag ikaw mismo yung nakaranas. Naka-experience. Yes. Alright. Salamat, Alden. Thank you po. Thank you. Taba naman. Taba naman. pa. Bagong botox ka dun, brad. Parang, may isang tanong lang ako kay Father Jeff. Pwede mong, kung ayaw mo sagutin, okay lang, Father. Bakit tumataba ka? Uy! Sino ba? Si Alden ba, bossing? Dumudubis ka rin eh. Pwede ba sagutin? May sanib Pwede, lang po kung ako. gusto mo. May sanib lang po ako. Pag lumabas po ito, papayat ako. Okay, salamat, Father Jeff. Meron ba kayong mga huling pananalita para sa ating mga manonood? Simpleng-simple naman po. Sa Diyos lang kumapit. Para demonyo, hindi lumapit. Iyon. Para yung mga buwisit na demonyo. Ni Alden. Shamsi, thank you and congratulations. Thank you. Thank you, bossing. Panalo kayo ni Mary Ann ng 45,000 pieces. Congrats, Marian! Yes, congratulations sa inyong dalawa at Galing ni Mary Ann. Galing. Very good. Galing. May tao talaga sa likod niya eh. Hoy, wala. Pero congratulations sa inyong dalawa at meron pa rin kayong gift pack mula naman sa Planax. Planax, Naproxen Sodium, Planax. Huwag mag-arthritis. I-Planax mo na yan. Correct. Congratulations, Shamsi and Mary Ann. And hello sa mga Dabber Cats natin dyan, Mary Ann, sa Dubai. May regalo ang RD Pawn Shop sa mga choices natin today. Dumaan man sa hamon ng buhay. Iba pag may kasama kang mauunawaan ang bawat kayod mo at papahalagahan siyempre ang iyong sakripisyo. RD Pawn Shop, kasama mo hanggang sa magandang bukas. Salamat kay Father Jeff na sumabay sa kwentuhan natin ngayong araw. At siyempre sa ating mga bisita na nakasama natin ngayon, may kakaibang karanasan na maaaring hindi maunawaan ng iba at hindi basta-basta maipaliwanag. Sa mga ganitong pagkakataon, lagi natin tandaan na sa kahit anong problema o pagsubok sa buhay, dasal at pananalig sa Panginoon ang kailangan. At dapat, bawal judgmental. Abercats, dyan lang kayo. Magbabalik pa. Eat Bulaga! Paano na nangyari sa'yo? Umapit ka lang! Ilandag ko na! Nagpa